Hi everyone, so this is now the last topic, which is the lesson 10 and lesson 11. So in lesson 10, we will talk about the essay of Jose Rizal entitled The Indolence of the Filipino. Our objectives is to analyze the message of the essay and to evaluate the main ideas of it. The Indolence of the Filipinos. Mayroon itong original na pamagat na La Indolencia de los Filipinos noong 1890. Nailathala ang sanaysay na ito sa La Solidaridad ng 5 beses. So, ang La Solidaridad ay isang pahayagan o newspaper na itinatag noong 1889 ng mga Pilipinong propagandista sa Espanya. Ito yung naging pangunahing plataporma ng kilusan ng propaganda para sa reforma at pagbabago sa Pilipinas laban sa mga Espanyol. Kaya ito yung naging daan ni Rizal para ipahayag ang opinyon para depensahan yung paratang ng mga Espanyol na tamad ang mga Pilipino. So in the first part of the essay, Rizal started it by defining the very idea of indolence. When we say indolence, it refers to the lack of initiative or interest in working or performing tasks. It means a person to be lazy. So in Filipino, ito ay tumutukoy sa katamaran at sa kawalan ng pagkukusa o interes ng isang tao na magtrabaho o gumawa ng isang gawain. Dr. Jose Rizal's essay, The Indolence of Filipinos, discussed why the Spaniards accused Filipinos of being lazy. He did not deny that indolence existed, but he argued that it was not inherent, rather a result of conditions under Spanish colonial rule. So, inamin niya na maaaring may mga Pilipinong tila walang ginagawa, pero tinitingnan niya ang kondisyon ng bansa na nagdulot nito. So, ayon kay Rizal, isang dahilan ay ang mainit na klima. Dahil sa mainit ang klima ng Pilipinas, ito ang maaaring magpabagal sa kilos ng mga tao. At sinabi niyang ang mga Kastila mismo ang totoong tamad. Kaya naniniwala si Rizal na ginagamit ng mga Kastila ang klima bilang dahilan para hindi sila magtrabaho at ginagamit nila ang mga katutubo o ang mga Pilipino upang gawin ang mga trabaho para sa kanila. So, in the second and third part of the essay, it emphasizes that the Filipinos have not always been what they are. Witnesses whereto are all the historians of the first years after the discovery of the islands. So, sa bahaging ito, sinasabi na bago dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipinas or ang Pilipinas ay mayaman at masagana. Pero nang dumating ang mga Kastila at ipinakilala ang Kristyanismo, ito yung naging dahilan kung bakit itinuturing ng tamad ang mga Pilipino. Ipinakita rin dito na inabuso ng mga praile ang kanilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng manipulasyon, lalo nilang pinahirap ang kalagayan ng mga katutubo. Kaya isa pa ang pang-abusong ito yung nagdulot ng kakulangan ng motibasyon sa mga Pilipino para iangat yung kanilang sitwasyon. And then sa part 4, may iba't ibang dahilan kung bakit naging tamad ang mga Pilipino. Una ay ang internal wars against the Muslims and other foreigners. Kaya dahil sa war or sa digmaan, naging abala yung mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga mananakop at mga karatig bansa, kaya naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. And then the second one is the depopulation of the country for failure of Spaniards to protect the natives. So, dahil sa pagbawas ng populasyon ng bansa, nawalan din ng sapat na proteksyon yung mga Espanyol sa kanilang nasasakupan, kaya nagdulot yun ng malaking pinsala sa populasyon. And then, the third one is the forced labor or the polo y servicio. It hindered the native from cultivating their own land. So, dahil sa persahang pagpapagawa sa mga Pilipino, hindi nila naalagaan yung kanilang sariling mga lupa na naging hadlang sa kanilang kabuhayan. So, ayon kay Morga, nakalimutan ng mga katutubong Pilipino ang kanilang mga tradisyonal na gawain tulad ng pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, at paghahabi ng mga tela na dati nilang ginagawa bago pa man dumating ang mga mananakop. Kaya dahil dito, matagal na panahon silang nawala sa kanilang dating nakasanayan matapos masakop ng Espanya ang kanilang bansa.
And yung last part ng essay ay, how did indolence emanated from the people? So the first one is, defects of training education or insinuation of inferiority. The Spanish colonizers provided inadequate education which did not empower the natives to think critically or take initiative. So dahil dyan, nawalan ng tiwala sa sarili yung mga ibang Pilipino, kaya nabawasan din yung kanilang interes na magsikap para sa personal na pag-unlad or para sa pagpapabuti ng kanilang komunidad na naging dahilan kung bakit sila naging tamad. Ayan. So, the second one is the lack of national sentiment. The native as an individual. The natives were treated as individual rather than united people, which weakened their sense of nationalism. So, dahil walang matibay na pambansang layunin o adhikain, nawalan yung mga Pilipino ng motibasyon para magtrabaho para sa ikabubuti ng kanilang lipunan. Kaya ang kakulangan ng pambansang pagkakaisa o yung nationalism ay higit pang nagpatibay sa katamaran sapagkat walang malakas na pakiramdam ng tungkulin o sense of responsibility yung mga Pilipino para pagbutihin yung kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya sa madaling salita, ang katamaran ng mga Pilipino ay lumitaw dahil sa kakulangan ng tamang edukasyon na nagpababa ng tiwala sa sarili at sa kakulangan ng pambansang damdamin na nag-iwan sa mga tao ng kawalan ng sigla at pakikilahok sa pagpapabuti ng bansa. Ayan. So now, let's proceed to Lesson 11, the letter to the young women of Malolos. The objectives is to discuss the significance of the letter of the young women of Malolos and analyze the message of Jose Rizal to the young women of Malolos. So, the letter to the young women of Malolos is a letter written by Dr. Jose Rizal in 1889. It was addressed to the brave women of Malolos, Bulacan, who petitioned for the establishment of a night school where they could learn Spanish. So, mahalaga yung liham na ito sapagkat pinapakita nito yung mga idea ni Rizal ukol sa edukasyon, pagpapalakas ng mga kababaihan at reformang panlipunan. So, ito yung summary or yung buod ng liham. So, the first or the main idea is, of course, empowerment of the women. Rizal praised the women of Malolos for their courage and determination to pursue education. So para kay Rizal, mahalaga ang papel ng kababaihan sa hinaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga edukado at makabayang anak. And then the second idea is for advocacy for education. Rizal believed that education was the key to freedom and self-improvement. So sa liham, hinihikayat ni Rizal ang mga kababaihan na maghanap ng kaalaman at karunungan. Hindi lang para sa personal na pag-unlad, kundi upang makatulong din sa progreso ng kanilang bansa o ng bansang Pilipinas. Sinabi niya na mahalaga ang edukasyon or sinabi niya na mahalaga ang edukadong populasyon kabilang na ang kababaihan para makalaya mula sa kolonyal na pamumuno. And then, criticism of blind obedience. Rizal criticized the traditional view that women should be submissive and obedient without question. So, hinihikayat ni Rizal yung mga kababaihan na mag-isip ng malaya at hindi basta sundin ang mga pamantayan ng lipunan, relihiyon o tradisyon. Naniniwala siya na ang bulag na pagsunod ay hindi magdudulot ng personal o pambansang pag-unlad. And then the next one is the role of mothers in nation building. Rizal highlighted the significant role of women as mothers, saying that they should raise their children with patriotic values and a sense of justice. So, pinapalakas niya yung ideya na dapat maging matatag, matalino at may sariling paninindigan yung mga kababaihan para maipasa nila ang mga katangiang ito sa susunod na henerasyon na siyang magiging pinuno ng ating bansa. And then the last one is the moral courage. Rizal encouraged the women to stand up for what is right and to have the moral courage to defy oppression and injustice. He urged them to fight against colonial mentality and any form of
tyranny. So in summary, to the young women of Malolos is a call for women's empowerment through education, the cultivation of independent thought, and the recognition of their important role in shaping the future of the nation. So, ipinapakita nito yung progresibong pananaw ni Rizal tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at pambansang identidad. So, yun lamang po. Thank you.